umaabot na sa 4, 3 yung mga balagita at isang binatang kompirmadong nasawi. Can we say that actually someone is at fault here? I think definitely there will be people at fault. So number one, I think just to put it out there talaga, yung mga adults surrounding the child, the fact that they were able to get access, na may access sila sa barel. Eh, yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? I think walang may isang sagot kung paano talagang bibigay yan. Kasi, of course, we can imagine all these parents are probably feeling I can never forgive. Hindi ko kayang ipagpatawad o magpatawad sa mga taong ito, kahit mga bata pa to. And karapatan nila maramdaman yun. Instead, mas palakasin, mas palalimin pa ang ating mental health services, ang ating community mental health services, ang ating family development services. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS, trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hot.
Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakay. Seko Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH, Usapang Legal. Ako po ay nagboboses binata. Napapansin niyo? Oo nga, wag po kayo mag-alala, ito po ay hika. Hindi po ito kung ano pa man. Anyway, magandang gabi sa iyo, Moonbeats, Eduardo Narvaez, Maya Bell, Irene Almodovar, Miss Maricor Angeles, at marami pang iba. Paramdam din po kayo, ha? Gilbert, magandang gabi sa iyo, at Ma'am Teresita Atienza. Sabi niya, basa pa rin dito sa Santa Rosa. Ay, taga Santa Rosa ka ba, Miss Teresita Atienza? Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Nora Abordo, dyan sa Aurora. Taga Baler po ba kayo, Ma'am Nora Abordo? Na-miss ko kayo, ha? Medyo matagal kayo hindi nagparamdam. Pero kinumusta ko kayo nung, kailan ba yun, nung merong malakas na bagyo? Pero sana po ay ligtas po kayo dyan, ha? Stay safe po. At lahat ng mga kababayan natin na naapektuhan ng mga pag-ulan ngayong meron pong bagyo. Usapang Legal. Bagyo at habagat. No? So, ingat-ingat po tayo. Bench watching daw ngayong weekend. Totoo. Kaya, basa. No? Para tayo ay may mga natutunan. Wag yung mga fake news at wag din yung mga kabulastugan lang. Anyway, dakuan po natin ang ating talakayan dahil maganda po yung tanong kanina dahil nga bumili siya ng property sa kanyang pinsan. Silang dalawa pala ang bumili ng property pero hindi po malinaw kung paano ito ba ay separate transaction dun sa original na pagbili o sabay silang bumili at dalawa silang buyers ng 300 square meters na property. So, dahil hindi po malinaw, isa-isahin na lang natin. Kung halimbawa po bumili ka after ng pagkakabenta sa pagkakabili niya. Ibig sabihin, mayroong first transaction tapos nagkaroon ng transaction sa pagitan ninyo ng pinsan mo. So tapos wala pang undivided pa. Ibig sabihin wala pang partition. So ikaw ay bumili ng undivided na one half, no, o kalahati noong 300 square meters. So ibig sabihin ang karapatan niyo po na mag-demand, no, na magkaroon ng registrable deed. Anong ibig sabihin nito? Mag-demand po kayo na magkaroon kayo ng mag-execute kayo ng deed of sale kung wala pa man, no? Deed of sale na ito po ay ipanotaryo ninyo at i-demand na po din po ninyo ang partition. Anong ibig sabihin nito? Ma-delineate na po. So ibig pong sabihin magpapa-survey kayo para makapaghati kayo at masabi na, itong side A at side B, lot 1 at lot 2. No? So, alin dito yung sayo? Kasi baka mamaya dyan, nandun ka sa alanganin na lugar, o ikaw pala ay nandun sa likuran, o mag-demand ka na din ng right of way kung sakasakali. O kaya naman ikaw ang sayo yung harap na bahagi, malapit sa kalsada, o at least, maari siyang mag-demand ng right of way mula sa iyo. So, ganun. So, maganda po na kayo ay makapag-execute na ng registrable deed at the same time, i-demand na din po ninyo yung partition. Now, without those, hindi po ninyo maililipat sa inyong pangalan ang titulo. Usapang Legal. In the meantime po, kung halimbawa po, ito naman kayong dalawa ay sabay na bumili at dalawa kayong buyers. Maganda po tapos na ipatitulo lang ng pinsan nyo sa kanyang pangalan ng property. Mahalaga po na kayo ay mag-execute na kagad ng affidavit of adverse claim. At the same time, kasabay po yung demand na asikasuhin yung document, no? Ibalik sa iyo, no? Yung half ng property. Bakit kanyo? O kaya man reformation nung dokumento. Bakit kanyo? Kasi hindi nagre-reflect yung totoong intensyon o yung totoong status ng pagmamay-ari. Kasi ang titulo po, nagre-reflect dapat yan ng totoong pagmamay-ari or status ng property. So kung halimbawa po sabay kayong bumili, ay may malaking problema tayo. Diba? Hindi po niya pwedeng ipatitulo sa kanyang pangalan lamang yung property, which is a more problematic situation. Usapang Legal.
legal. And I hope hindi po ganun ang nangyari. So kaya nga po napakalaga mag-execute kayo ng affidavit of adverse claim, pero mag-coordinate na po kayo sa inyong abogado, kasi kung halimbawa po dalawa kayong buyers tapos siya lang sa kanya lang ipinangalan, ay may nangyaring milagro along the way, kaya napatituluhan. Hindi naman natin sa sinisiraan ng pinsan nyo, pero walang pagkakataon ang pinsan nyo na maipangalan lang sa kanya ang property kung wala pong milagro na nangyari in between, no, sa pagpaparehistro sa kanyang pangalan at from the time na nagkaroon ng deed of sale at saka yung pagpaparehistro sa kanyang pangalan, because wala siyang basis kung ang pagbabatayan lamang ay ang deed of sale, no, sa pagitan ninyong anong seller at saka ninyong dalawa, no. So mahalaga po ma-trace po ninyo, kaya nga po yung affidavit of adverse claim para po maiwasan yung pagdidispatcha niya ng property. Halimbawa ibenta niya isangla, no, para din po may warning, no, may sufficient warning ang sino mang makikipag-transact sa pinsan ninyo na, oy, pag binili mo yan, yung kalahati dyan, may claim dyan si Jeric Barreto, kaya hindi mo pwedeng bilhin o hindi mo pwedeng isangla, kailangan mo ng authority, or kung binibili mo yan, kalahati lang ang binibili mo dyan, kaya wag mong babayaran ng buo, dahil ito si Don Billionario ay may-ari, kapwa may-ari niya, na dahil kahit pa hindi pa yan divided or hindi pa partitioned, kung walang nakaspecify dyan kung magkano kung ilan ang binili niya, ay may presumption dyan na co-owner sila and 50-50 sila sa property. Ganoon po yun, napakahalaga po noon. Usapang Legal. Florence Regalo mula sa Pila, Laguna, magandang gabi. Henry Dulohan, magandang gabi. Flor B. Fernandez, nakikinig sa atin. Uy, Nanay Linda Asonsa, mag-iingat ho kayo para hindi ho kayo nadudulas. Ikaw ba ay nagkakape, Nanay Linda, at ikaw ay naglalakad daw dyan sa may gate, nadulas. Ingat po kayo ha, kapag ka po medyo nagkakaedad, medyo marupok na po ang buto. Magandang gabi din po dyan sa Gabaldon, Nueva Ecija, Bruno Barry, magandang gabi. At si Ma'am Flor B. Fernandez ay nakikinig habang nagluluto. Si Moonbeats ay nakikinig din. Attorney, paano kung verbal lang ang pagbayad niya sa kalahati ng lupa, wala siyang habol? Meron po siyang habol, meron po bang mga testigo, no? Meron po bang halimbawa po ay fund transfer po ito o cheque? Kaya nga po wag po kayong magbabayad ng cash, no? Maliban na lamang kung kaliwaan kayo ng dokumento. Kasi pagka nagbayad kayo ng cash, wala man lang kayong halimbawa kayong dalawa lang, no? Wala man lang kayong kaso, tapos wala kayong kasulatan, mahirap po yun. Ang tip ko po, nag-digress ako a little, divert ako a little, pero kung kayo po ay bibili ng property, wag po kayong magbabayad ng cash. Either i-fund transfer po ninyo o i-manager's check po ninyo, para at least po o kung personal check mo yan, para at least po meron po kayong mapanghahawakan o katibayan na nag-transfer talaga ako ng pera sa iyo Ito yung kasunduan natin, bagaman at verbal ang naging kasunduan natin. Kasi kahit po verbal ang kasunduan, bagaman at ito po ay bagaman at ang bentahan po ng real property, kinakailangan ng dokumento, ng written document. Kapag ka po may partial execution ng kontras sa inyong kasunduan, ito po ay nagiging enforceable, ito po ay nagiging binding na, at ang susunod na po niyan ay nagkakaroon po kayo ng karapatan for specific performance. Ano yung specific performance? Para hilingin sa korte na saklolohan kayo para i-demand na yung kabilang panig ay tumupad sa inyong naging kasunduan, dahil ikaw nagkaroon ka na ng execution o ginawa mo na yung role mo doon sa obligasyon na ayon sa inyong kasunduan. So, kahit pa verbal ang inyong kasunduan ng bentahan, kung kayo po ay merong testigo na kayo ay nagbayaran, meron kayong halimbawa a fund transfer form, meron kayong halimbawa ay pruweba na nagbayad na kayo ng halimbawa sa cheque, o nagbayad kayo via online app, ay money app, pwede po yung magamit. Because, sabi po sa batas, kapag ka nagkaroon ng partial execution sa kasunduan, bagaman at nire-require ang written document, ang written na kasunduan for validity, ito po ay valid pa din at nagiging enforceable po ang kasunduan. Usapang
legal. Ang sabi ng Gael ay bank transfer ako, nagbabayad ako din, no? Bagaman at wala naman akong kalakihang pera, pero fund transfer, bank transfer, para po may katibayan man lang kayo. Pagkatapos, kalimbawa, yung GCash po ninyo, no? Nakalagay doon, at least i-screenshot po ninyo, payment of ganito. Ayan, malaking bagay po yun, ha? Huwag po ninyong babaliwalain ang mga ganitong simpleng dokumento, no? Dahil ito po ay nagagamit ninyong ebidensya. Usapang legal. So again, Ma'am Teresita Atienza, maaari pa rin po na magkaroon ng karapatan na maghabol kung may mapatutunayan. Maliban na lang kung laway lang, tapos wala man lang kayong laway lang inyong kasunduan, tapos wala man lang kayong ibang pruweba, medyo magkakaproblema po tayo doon. Dahil again, kapag dumudulog po tayo sa korte, bagaman at napakahalaga po ng katotohanan, ang katotohanan po ay kailangan na suportado ng mga dokumento, suportado ng ebidensya. Hindi po mag-i-stand yung laway lang, no? Lalo na pagka ganitong mga transaksyon. So kahit ano pa man, kahit totoo pa man ang nangyari, kung wala ka man lang ni isang katibayan, patunay, medyo mahihirapan po kayo. Ano? Usapang legal. So, ano ba ang mga kailangan mong gawin? So, at least meron kayong kasulatan ng bentahan, patunay, no, ng bentahan sa pagitan ninyo. So, kung nakasaad doon sa inyong kasunduan ni 150 square meters, o yung petsa, yung perma, yung boundaries, at kung nagbayad kayo ng buo o hulugan. Yung patunay ng bayad, nag-transfer nga kayo, o kaya text, no, o halimbawa, in-acknowledge, pinsan, natanggap ko na, ha, yung bayad mo sa lupa. Pinsan, thank you very much, ha, natanggap ko yung bayad sa lupa, o pinsan, nakauwi na ako, no, dala-dala ko pa yung pera na ipinabayad mo sa akin doon sa lupa ko, yung magagamit po ninyo yung no, yung original na deed of sale, alamin kung paano nakuha ng pinsan mo yung 300 square meters, at kung ang deed niya ay nauna o nahuli ang kasunduan ninyo, o sabay kayo. Syempre, yung certified true copy ng title. Anong gagawin po ninyo para makakuha nito? Dudulog po kayo sa Register of Deeds at kumuha doon ng certified true copy at tingnan kung may annotation o mortgage, adverse claim, lease pendants o iba pang mga encumbrances. At syempre, kayo hubay naka-aktual na nakaposisyon dyan sa property. Maganda po, mag-exercise na po kayo ng right of ownership. Ano yun? Mag-introduce kayo improvements, pabakura na po ninyo, o kung hindi pa ninyo ino-occupy. No? Yung pong inyong yung pong possession, no, magagamit po, pamumosesyon doon sa property, magagamit din po ninyo later kung sakasakali po, no, magkahabulan kayo. Kasi take note po, no, kapag ka po ito ay nag-umpisang magkamkam, no, yung tao na nakapangalan sa kanya yung property ninyo, meron pong umiikot po, tawag doon, tumatakbo po yung prescriptive period. Usapang legal. Diba? Komplikado. Florence Regalo, magandang gabi. Henry Duluhan dyan sa Butalan, Zambales, magandang gabi. So, una, kung halimbawa may mga dokumento na, baka naman ikaw may pinapirmahan sa yung dokumento. Akala mo nagpapatitulo na. Yung pala, akala mo, ino-authorize mo siya na magpatitulo para sa inyo. Yung pala, pinirmahan mo, ipatitulo sa kanyang pangalan, nag-execute ka pala ng waiver. Naku po, delikado yun. Diba? Maganda po yan, ha? Maganda po yung leksyon sa atin. Pero napakamahal na leksyon. Kaya napakahalaga po, nagbabasa at iniintindi ang binabasa, baka nagpipirma na kayo, diba? Usapang legal. Yan. So again, magpanitaryo po ng affidavit of adverse claim at ipa-annotate po sa Register of Deeds. Kausapin po siya, magpadala ng demand letter, no? Kung tumanggi siya, magpatingin na agad, or not magpatingin, mag-arrange na po, mag-set agad ng schedule with your lawyer, or trusted lawyer, no? So bottom line, ano nga ba ang gusto nating sabihin? Kung mapapatunayan mong nabili mo at binayaran mo ang 150 square meters bago pa niya naipalipat ang titulo, ay makatwirang batayan ito para sa pagsasampa ng reklamo. Pero kung puro verbal agreement lamang, walang sapat na patunay ang bayad o hindi otorisado ang pagbibenta,
malaking problema sa iyo, 'di ba? At kung ganun po ang sitwasyon, ang tangi mahihiling mo ay i-refund at manghingi ng damages sa halip na direktang hilingin ang lupa o hilingin na mailipat sa iyo ang title ng lupa. Usapang Legal. Kaya again, leksyon po ito. Dapat po, Jaime Miranda, dapat po, alerto, bibo, sa ating mga transaksyon, lalo na kung involving may malaki-halakihang halaga. Although kahit isang kusing lang yan, although wala namang nagbebentahan ng ganun, pero kahit hindi ganun kamahalan, dahil medyo mura-mura pa po ang lupa sa probinsya, hindi man ganun kamahalan, investment din po natin yan. Kaya dapat alerto po tayo sa ating mga transaksyon. Dapat ina-assert po natin. Usapang Legal. Ina-assert po natin ang ating karapatan, lalo na kung ito po ay pinaghirapan natin, di ba? Again, ma-assert lang po natin ang ating karapatan kung alam po natin kung ano-ano ang mga ito. Nanunood sa atin, Archie Valencia, gayon din si ang pinsan ko, Rex Seco, Tio Femio at Tia Aida, magandang gabi po sa inyo. Tio Femio Seco, ang kaisa-isang natitirang kapatid ng tatay ko. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Tondo, Maynila. At syempre, lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Zamboanga City, magandang gabi po sa inyo. Lilia Seco, magandang gabi. Ate Lily Baradi, Ate Luz Seco, at lahat ng mga kaseko katuhod ko dyan. magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. At ang Ate Ching Seco Elag ay nanunood, nakikinig sa atin. Maraming salamat sa padalaang. May padalang pulutas ang kapatid ko. Thank you very much. At magbabalik pa po tayo mamaya po. Ito yung problema, yung bahay na binigay sa kanya ng boss niya. Buti pa ito, sino kayang boss ang magbibigay sa akin ng lupa at bahay? Ito, binigyan ng bahay ng boss niya. Kaso kinamatayan na ng boss niya at hindi nalilipat sa kanyang pangalan ang titulo ng property. Ang detalye po niyan at syempre ang ating kahit papaano ay maisasuggest sa kanya na pwede niyang gawin sa atin pong pagbabalik. Diyan lamang po kayo. By the way, mamaya po meron pa rin tayong Malakas promo. Di ba tama ba ako, Don Bilyonaryo? May Malakas promo po tayo. Meron pa rin nanalo ng 500 pesos maya-maya lamang. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. This time check. Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS.
galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Calefagton, amoy nakaka-joyful. Calefagton, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Sobrang hirap nga po mag-champion dito and kami, privilege po kami na makuha yung mga titulo na pinapangarap ng iba. Siguro dahil sa kahiligan ko sa mga games, kaya dito ako ngayon. Tsaka na-realize ko na magiging career ko na ito nung time na palaki na siya ng palaki ko nun. So, sobrang dami na nakakilala sa akin. The first thing that stand out to me is obviously the quality. When I came here, even before the tournament started, when I watched them play in practice, I already realized the difference between like PH teams and the other regions that I've experienced so far. Hi guys, this is Team Liquid PH. Please watch our exclusive interview at Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino! This Saturday on Scene Zone, usapang pelikula kasama mga direktor na bahagi ng Cinemalaya 22. Ako po kasi long time avid fan ng Cinemalaya but first time filmmaker competing sa festival. Pag-resonate doon sa kwento. Siyempre masaya lang yung ikaw ng araw ay. Pagkatapos nila manood ng pelikula, yumayakap sila sa amin at nakikiisa na sila sa pinaglalaban ng pelikula. Ayun yung para sa akin ay pwede ko sabing success. Extend tayo kasi kailangan ng pelikula. Yung TY-TY lang. Hindi yun. May caveats din kasi. Tsaka, bawal nga ang overtime. Meron kayong Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Nakakatawa naman yung tsuhin ko, ang paborito kong tsuhin. Tio Femio Seco, magandang gabi po sa inyo. Si Tia Aida ba ay nasaan na? Masarap din magpakape ang mga yan At saka paborito nila ako. Huwag nyo lang sabihin sa iba insan ha.
paborito ako ng nanay mo. ng tiyahin ko. Yun naman ay inaangkin ko lang na paborito ako ng mga kamag-anak ko. At sa totoo lang, hindi naman po talaga ako paborito. Pero alam kong love nila ako. Magandang gabi po sa inyo, Jaime Miranda, Lanlan Fortes, magandang gabi po sa inyo, Ma'am Teresa Arce, magandang gabi. Mamaya po may isa pa tayong sasagutin. Next question please. Mabilisan lang. Yan. Next question RHTV. Nasaan na ba yung next question? Ang bahay ko po ay bigay sa akin ng boss ko. Kaso ang ginawa po niya ay naibigay lang niya ang title sa akin. Namatay na po ang boss ko. May document po ako na hawak. Ngayon, kaso di ko po napapalipat sa name ng tagamana ang title. Pero ang car nakapangalan na sa tagapana. Medyo magulo po yun. Nasa akin po ang hawak ko na. Tanong ko lang po, ito po ba ay may expiration? Ano po bang ibig pong sabihin? Tinatanong po ba ninyo kung may expiration ang car? Certificate authorizing registration? Sa ilalim po ng bagong revenue regulation, itong 2024, tinanggal na po yung, dati po kasi di ba may 5-year limit yung car. After that, ipapa-revalidate po ninyo. No? Hindi po ninyo kailangan mag-apply ulit ng ma-issuehan ng bagong, ibig po sabihin hindi kayo babalik sa zero. Pero mag-a-apply po ulit kayo para ma-revalidate. No? Ipapa-revalidate po ninyo yung car. Pero noong pong 2024, tinanggal na po yung expiration nitong car. So yung issue, yung tanong po ninyo kung nag-i-expire ba yung car, hindi po ito nag-i-expire. Ang mahalaga pong nakikita kong issue dito ay yun po bang pagbibigay sa inyo ng bahay ng boss ninyo ay covered po ng dokumento? Kasi kung halimbawa po ang car ay nakapangalan sa kanyang tagapagmana, o nasaan po ang inyong patunay na kayo po ay may karapatan dito? Because take note po, ang pagbibigay po, lalo pa pag ganyang mga properties, ay kailangan po na covered ng dokumento. Meron pong tinatawag na deed of conveyance. Usually po, dahil bigay po ito sa inyo, regalo po sa inyo ng boss nyo, dapat po ay meron itong kaakibat na deed of donation. Yun po bang deed of donation ay duly notarized, no? At yun pong pagtanggap ninyo doon sa donasyon na ito ay naipakita ninyo sa pamamagitan ng written na dokumento habang siya ay nabubuhay pa. Kasi kung wala po kayong pinanghahawakan na ganito o kaya naman ay hindi na ipanotaryo ang deed of donation, ay wala pong bisa ito. Hindi po mai-enforce, hindi po ninyo pwedeng idulog sa korte na, judge, ito meron akong deed of donation. Kung wala po kayong valid na deed of donation. Take note po, yun pong pagpapamana, no? Pagpapamana at saka yun pong donasyon, napakahalaga po na matapos yung dokumento hanggang sa pagtanggap, no? Otherwise, wala pong silbi ang donasyon sa inyo, hindi niyo rin po ninyo maa-assert. Usapang Legal. So napakahalaga po noon, no? So kung may car sa pangalan ng tagapagmana, ibig po bang sabihin willing po silang kasi ibig pong sabihin kung may car na tagapagmana, ibig sabihin ay nasettle po yung estate. So, nasesettle lamang po yung estate at mai-issue lamang po sila ng car kapag nasettle yung estate, ibig sabihin naging subject ng manahan ng property. So, ano pong silbi ng deed of donation? Ibig sabihin nabaliwala po yung donasyon kung nagkaganoon. So, baka medyo komplikado po. Ipadala po ulit ninyo yung message ninyo ng kompleto. No? Next question please. Saglitin lang natin ito. May mana ang papa ko, nakalagay dito, may mana ang papa ko from his parents. Lolo ko, tanggap siya bago namatay. Ngayon, inaangkin ng mama ko, pati ang titulo ng lupa ko nasa kanya. Dapat daw hati kami kasi malaki ang gastos niya sa lupa. Patay na po ang papa ko. Ano po ang hatian between me and my mama? Ayaw niya po bigyan kasi malaki daw gastos niya sa lupa. Kahit po may sweldo ako, maganda naman yung mga matanggap pang emergency funds. Please enlighten me. Ayan. So, syempre, may mana po kayo. Ngayon, ang question ko po doon, yun po bang property, exclusive na property ng papa ninyo? Dahil kung ito po ay exclusive property ng papa ninyo, dapat maghahati kayo ng mama ninyo. Pero kung hindi po ito exclusive, ibig sabihin conjugal ang property, ito po ay tinanggap bago pa ikasal ang nanay at tatay ninyo. So, ibig sabihin, at wala silang prenuptial agreement, lumalabas na ang property po na ito ay naging conjugal and therefore, kalahati muna sa mama ninyo, paghahatiin muna nyo
hatiin muna ito between sa tatay ninyo at sa mama ninyo dahil yung maiiwan sa tatay ninyo, yun po yung magiging subject ng manahan and therefore mas malaki po talaga ang matatanggap ng mama ninyo. Ngayon, yun pong sinasabi nyo, may bahay dito, ginastosan ni mama, subject lang po yun ng reimbursement. Hindi po ibig sabihin na dahil ginastosan niya, pinatayuan niya ng bahay, ay malaki na magiging parte niya doon sa lupa. Hindi po ganoon yun. Magkakaroon lang po siya ng karapatan para mauyanan siya doon sa ginastos niya, doon sa pagpapagawa ng bahay. Usapang Legal. May last question na lang. Maliit lang po ang 90 square meters. So 30 square meters ang natirahay natin sa 4 na parte. Lupa, bigay ng magulang namin. Ang bahay ko gumastos ang tatlong pinto, ibinenta. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig pong sabihin nito, kung kayo po ay ganito kaliit yung property, kayo po ay nagiging co-owner kasi mahirap na, physically improbable or impossible ang paghahati ng property. So ibig pong sabihin, kayong mga magkakapatid ay nagiging co-owners ng property at dapat po maghati-hati kayo doon sa kinikita doon sa property. Now, as to expenses, dapat ay mauyanan muna kung sino ang mga gumastos sa pagpapagawa ng bahay. Yan. Usapang Legal. So, meron pong nanalo sa atin ng 500 pesos tonight. Kagaya ng nabanggit ko. Magandang gabi po muna sa ating natawagan tonight sa Kring Kring Panalo Promo. Magandang gabi po. Magandang gabi po, attorney. Ano pong pangalan nila, ma'am? Ito po si Elaine Kuanan. Si Elaine Kuanan. Taga saan po kayo, ma'am? Taga dito po sa Caloocan. Nakikinig po ba kayo lagi ng DZRH? Opo, ngayon nanonood po ako ng live niyo po. Ay, thank you very much po, ma'am. Dahil dyan, pahihirapan ko po. Ang tanong ko sa inyo, ano po ang nag-celebrate ng 87th anniversary? May bigla ako nawala. 87th anniversary just last July 15. Yes. At DZRH po. Okay, congratulations. Nanalo po kayo ng 500 pesos. Wag po rin yung ibababa. Kakausapin pa kayo ni Don Billionario para maipadala ang inyong premyo. Ma'am Babetan, i-message niyo po ako sa aking Facebook, yung Attorney Rina Seco, para masagot ko po yung question ninyo. At kung hindi man, ay i-discuss ko po dito sa ating programa. Marami pa po akong hindi nasasagot ha. May utang po ako sa inyo. Medyo busy lang ako these days. Pero dadating po ang pagkakataon na masasagot ko po ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Rosendo Quezada, nanonood po sa Marinduque. Thank you very much. At lahat po ng mga nanood na kinig sa atin, maraming salamat po. Miss Corina Hezon and Mami Eloisa Hezon at lahat po ng mga nanood na kinig. Thank you very much and happy weekend po sa inyo. Stay safe, stay warm and dry. Maraming salamat po. Nakasama ko po sa kabilang side si Jeric Barreto and of course Don Billionario. Ako naman po ang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Ang oras na yan. Dulot na matinding takot at kaguluhan sa San Jose National School, Tacloban City matapos maganap ang isang insidente ng pamamarit. Umabot na sa 4, 3 yung mga balagita at isang binatang konfirmadong nasawi. Can we say that actually someone is at fault here? I think definitely there will be people at fault. So number one, I think just to put it out there talaga, yung mga adults surrounding the child, the fact that they were able to get access, na may access sila sa barel. Eh, yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? I think walang